Paano kung sabihin ko sa'yo na ang kanin, ang pagkain na matagal mo nang iniiwasan dahil sinasabi ng lahat na nagpapataas ito ng blood sugar, ay hindi naman talaga kailangang ipagbawal sa'yo? Na may isang partikular na paraan ng paghahanda nito, pagkain nito, at tamang oras ng pagkain na kayang baguhin kung paano ito tinatanggap ng katawan mo. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Matagal mo nang naririnig na ang kanin ang kalaban. Sobrang daming carbs, sobrang glucose. Malamang sinabi na rin ng doktor mo na iwasan ito. Halos lahat ng gabay tungkol sa diabetes na nabasa mo ay nagsasabing lumayo sa kanin, lalo na sa puting kanin. Pero narito ang natutunan ko sa pakikipagtulungan sa daan-daang pasyenteng may diabetes na galing sa mga kulturang hindi lang basta pagkain ng kanin. Bahagi ito ng bawat kainan, bawat selebrasyon, bawat pagtitipon ng pamilya. Ang sabihin sa kanila na tuluyan na nilang isuko ang kanin ay hindi lang mahirap gawin, hindi rin talaga kinakailangan, at kadalasan, nagiging kabaligtaran pa ang epekto nito. Sa halip na mas gumaan ang pamamahala sa diabetes, lalo pa itong nagiging mahirap. Dahil kapag sinabi mo sa isang tao na hindi na niya kailanman pwedeng kainin ang isang bagay na mahal niya, isang pagkain na konektado sa pamilya at kultura niya, dalawa lang ang kadalasang nangyayari. Una, susubukan niyang talikuran ito at mararamdaman niyang parang may kulang at parang pinagkaitan siya. At kadalasan, humahantong iyon sa labis na pagkain ng ibang pagkain. Pangalawa, kakain pa rin siya nito pero may kasamang guilt, na para bang nabigo siya sa pag-aalaga ng kanyang diabetes. Pareho sa dalawang iyon ay hindi nakakatulong para makontrol ng maayos ang blood sugar. Ang totoo, hindi ang kanin mismo ang problema. Ang paraan ng paghahanda nito, kung ano ang isinasabay mong kainin dito, kailan mo ito kinakain, at gaano karami ang kinakain mo. Yan ang mga bagay na nagtatakda kung aakyat ang blood sugar mo sa 250 o mananatili itong nasa 140. Ako si Dr. Jonathan Clark, at ang ibabahagi ko sa iyo ay hindi tungkol sa pagsuko sa kanin. Ito ay tungkol sa pagkain nito sa paraang kayang tanggapin ng katawan mo. 5 partikular na paraan na kayang baguhin ang kanin mula sa isang bangungot para sa blood sugar tungo sa isang pagkain na maaari mong muling ma-enjoy, walang guilt at walang matinding pagtaas ng glucose. Isulat mo sa comments kung anong bansa ka nanggagaling. At kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka at i-on ang notifications. Ikwento ko muna sa iyo si Margaret. Siya ay 69 taong gulang nang pumunta siya sa aking klinika. At kitang-kita ko agad ang pagod at pagkadismaya sa kanyang mukha bago pa siya magsalita. Dr. Clark, sabi niya habang mabigat na umupo. Mahal ko ang kanin. Buong buhay ko itong kinakain. Araw-araw itong niluluto ng nanay ko, para na itong bahagi ng pagkatao ko. Pero ngayon, tuwing kakain ako nito, parang nababaliw ang blood sugar ko. Ipinakita niya sa akin ang kanyang glucose log. Malinaw ang pattern at nakakalungkot makita. Sa mga araw na kumakain siya ng kanin, ang kanyang 2 oras na post-meal readings ay 210, 220, minsan mas mataas pa. Pero sa mga araw na iniiwasan niya ito, nananatili ang readings niya sa mas katanggap-tanggap na antas na nasa 150 hanggang 160. Kaya hindi na lang ako kumakain ng kanin, sabi niya ng mahina. 8 buwan na akong hindi nakakakain ng kanin, at miserable ako. Sumingit ang asawa niya at nagsabi, nakaupo lang siya sa mesa habang kaming lahat kumakain ng kanin. Cauliflower rice o quinoa ang kinakain niya, at kunwari okay lang sa kanya. Pero alam kong hindi. Hindi talaga pareho, sabi ni Margaret, at bahagyang nabasag ang boses niya. Alam kong pagkain lang ito. Alam kong hindi dapat ganito kalaki ang epekto nito sa akin. Pero ang pagsuko sa kanin ay parang pagsuko rin sa isang bahagi ng kultura ko, isang bahagi ng buhay ko. Hindi ito ang unang beses na narinig ko ang ganitong kwento. Marami na akong naging pasyente mula sa Asian, Hispanic, at Caribbean na pinagmulan na dumaan sa parehong sitwasyon. Para sa kanila, ang kanin ay hindi lang side dish. Ito ang pundasyon ng pagkain. At kapag sinabi mong kailangan nilang alisin ito ng tuluyan, madalas ang resulta ay pakiramdam nila ay parang naiiba sila sa pamilya tuwing kainan at nagkakaroon sila ng sama ng loob sa kanilang diabetes. Margaret, sabi ko sa kanya,
Paano kung hindi mo kailangang isuko ang kanin? Paano kung sabihin kong may mga partikular na paraan ng paghahanda at pagkain ng kanin na kayang baguhin kung paano ito tinatanggap ng katawan mo? Tumingin siya sa akin nang may pagdududa. Nasubukan ko na ang brown rice, sabi niya. Tumataas pa rin ang blood sugar ko. Hindi ito tungkol sa brown rice laban sa white rice, paliwanag ko. Ito ay tungkol sa 5 partikular na paraan na gumagana kahit alin pa ang piliin mong uri ng kanin. Sinubukan namin ang lahat ng 5 paraan. Nagsimula ulit kumain ng kanin si Margaret. Pero ibang-iba na ang paraan. Hindi araw-araw at hindi katulad ng nakasanayan niya noon. Pero sapat na madalas para hindi na niya maramdaman na pinagkaitan siya. Pagkalipas ng 6 na linggo, bumalik siya sa klinika dala ang kanyang glucose log. Sa mga araw na kumakain siya ng kanin gamit ang mga paraang ito, ang kanyang 2 oras na readings ay nasa 155, 165, at paminsan-minsan 170. Hindi perpekto, pero napakalaking pagbabago kumpara sa mahigit 210 na dati niyang nakikita. Nakakakain na ulit ako ng kanin, sabi niya, at ramdam ko ang ginhawa sa boses niya. Hindi ito unlimited. Hindi rin ito katulad ng paraan ng pagkain ko noong lumalaki pa ako. Pero nakakakain ako. At hindi na nababaliw ang blood sugar ko. Sapat na yon. Pagkalipas ng 3 buwan, bumaba ang kanyang A1C mula 8.1 papuntang 7.5. Hindi lang dahil sa pagbabago sa kanin, kundi dahil mas hindi na siya nakakaramdam ng pagkakait at mas kontrolado na niya ang kabuuan ng kanyang pagkain. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ng eksakto kung ano ang 5 paraang iyon. Method 1. Ang cooling method. Medyo kakaiba itong pakinggan sa simula, pero matibay ang siyensya sa likod nito. Lutuin mo muna ang kanin gaya ng dati. Pagkatapos, palamigin mo ito ng buo sa refrigerator ng hindi bababa sa 12 oras bago mo kainin. Sa prosesong ito, nagbabago ang istruktura ng starch sa kanin sa paraang malaki ang naibabawas sa epekto nito sa blood sugar. Kapag lumamig ang kanin, ang ilan sa starch nito ay nagiging tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch na ito ay kumikilos na parang fiber kaysa sa karaniwang starch. Hindi ito madaling mabasag at maabsorb ng katawan mo, kaya mas mabagal pumasok ang glucose sa bloodstream mo. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang kanin na pinalamig at pagkatapos ay muling pinainit ay maaaring makabawas sa pagtaas ng blood sugar ng mga 30 hanggang 40% kumpara sa bagong lutong kanin. Ibig sabihin, maaari nitong baguhin ang isang pagtaas na umaabot sa 220 at gawing mas kontroladong pagtaas na nasa paligid ng 150. Maaari mo pa ring painitin muli ang kanin pagkatapos itong palamigin. Nananatili pa rin ang resistant starch kahit pinainit na ulit. Pero ang pinakamahalagang bahagi ay ang unang pagpapalamig nito sa loob ng hindi bababa sa 12 oras. Ganito ang nangyayari sa antas ng molekula. Kapag niluto ang kanin, ang mga starch granules nito ay sumisipsip ng tubig at lumolobo. Sa ganitong estado, madali silang hatiin ng digestive enzymes ng katawan at gawing glucose. Pero kapag ang lutong kanin ay unti-unting pinalamig sa refrigerator, ang mga molecule ng starch ay muling nag-aayos at nagiging mas siksik at mas kristal ang istruktura, isang anyo na mas mahirap pasukin ng iyong enzymes. Ang resistant starch na ito ay dumadaan sa maliit na bituka ng bahagyang hindi natutunaw, kaya mas kaunting glucose ang naa-absorb ng katawan, at kung may ma-absorb man, dahan-dahan itong pumapasok sa dugo. Bukod pa roon, nagsisilbi rin itong pagkain para sa mga mabubuting bakterya sa iyong kolon na nakakatulong sa kalusugan ng bituka bilang dagdag na benepisyo. Si Robert ay 72 taong gulang at 3 taon nang tuluyang umiiwas sa kanin. Namimiss ko ito, simpleng sabi niya sa akin, lalo na ang fried rice, iyon ang paborito ko. Sinimulan namin siya sa cooling method. Tuwing linggo, magluluto siya ng kanin, hahatiin ito sa mga lalagyan, at ilalagay sa refrigerator. Pagkatapos, sa buong linggo, kukuha na lang siya ng bahagi at iinitin muli para sa kanyang mga pagkain. Sa unang pagsubok niya, kumain siya ng 1 tasa ng pinalamig
at muling pinainit na puting kanin kasama ng kanyang hapunan. Ang kanyang blood sugar matapos ang 2 oras ay 168. 50 puntos itong mas mababa kaysa dati kapag bagong luto ang kanin, sabi niya ng may halong pagtataka. Pagkatapos ng 1 buwan na pagkain ng kanin sa ganitong paraan, 2 beses sa isang linggo, mas bumuti pa ang kanyang average glucose dahil hindi na siya nakakaramdam ng matinding paghihigpit na dati nagdudulot sa kanya ng paminsan-minsang labis na pagkain ng ibang carbs dahil sa frustration. Simple lang ang paraang ito. Lutuin mo ang kanin gaya ng nakasanayan. Hayaan mo muna itong lumamig hanggang room temperature. Pagkatapos, ilagay ito sa refrigerator ng hindi bababa sa 12 oras. Kapag kakainin mo na, painitin mo ito ng mabuti. Maaari mo itong gamitin sa fried rice, idagdag sa mga sabaw, o kainin bilang side dish. May ilang pasyente ako na nagluluto ng maramihang kanin tuwing linggo, hinahati ito sa mga individual na lalagyan, at handa na ito para sa buong linggo. Nakakatulong din ito sa portion control dahil nakameasure na agad ang bawat lalagyan. Ang ikalawang paraan ay ang pagsasama ng protina at taba. Ang ikalawang method na ito ay hindi tungkol sa mismong kanin, kundi sa kung ano ang isinasabay mong kainin dito. Huwag kailanman kumain ng kanin ng mag-isa o gawing pangunahing bahagi ng iyong pagkain. Palagi mo itong ipares sa sapat na dami ng protina at malusog na taba. Ang protina at taba ay nagpapabagal sa proseso ng digestion. Kapag kumain ka ng kanin ng mag-isa, mabilis itong dumadaan sa digestive system mo at mabilis ding nagiging glucose. Pero kapag kinain mo ang kanin kasabay ng manok, isda, itlog o tofu, at dinagdagan pa ng healthy fats tulad ng avocado, mani o olive oil, bumabagal ang buong proseso. Dahil mas mabagal ang digestion, unti-unting pumapasok ang glucose sa iyong bloodstream sa halip na sabay-sabay. Ang protina ay tumutulong din sa paglabas ng insulin sa tamang bilis para mahawakan ang glucose na pumapasok. Mahalaga rin ang tamang rasyo. Sa bawat kalahating tasa ng kanin, dapat may kasama itong hindi bababa sa 4 hanggang 6 na ounces ng protina at isang serving ng healthy fat. Sa ganitong paraan, ang kanin ay nagiging pinakamaliit na bahagi ng iyong pagkain sa halip na ang pinakamalaki. Si Dorothy ay 67 taong gulang at kumakain siya ng kanin na may kasamang gulay lang dahil akala niya iyon ang mas malusog. Pero ang kanyang post-meal readings ay palaging lampas sa 200. Nasaan ang protina mo? Tanong ko habang tinitingnan ang kanyang food diary. May gulay naman ako, sagot niya. Hindi ba sapat iyon? Binago namin ang ayos ng kanyang pagkain. Pareho pa rin ang kalahating tasa ng kanin, pero ngayon may kasamang bahagi ng grilled chicken na kasing laki ng palad at kalahating avocado na hiniwa sa ibabaw. Dinagdagan din namin ng kaunting olive oil ang kanyang mga gulay. Sa sumunod niyang pagsusukat pagkatapos kumain, ang blood sugar niya ay 158. Hindi naman nagbago ang dami ng kanin, sabi niya. Ang nagbago lang ay kung ano ang isinabay ko rito. Sa sumunod na buwan, ang kanyang post-meal spikes ay palaging nananatili sa ibaba ng 170, basta't sinusunod niya ang pagsasama ng protina at taba sa kanyang kanin. Mas marami nga akong kinakain ngayon, napansin niya. Pero mas mababa ang blood sugar ko. Ang paraang ito ay may dagdag pang benepisyo. Mas matagal kang mabubusog, kaya nababawasan ang pag-snack at nakakatulong din sa pagkontrol ng timbang. Ang ikatlong paraan ay portion control. Ito ang pinakamahirap para sa karamihan ng tao, pero hindi ito pwedeng balewalain. Tama iyon, may epekto ang uri ng kanin, pero nagiging makabuluhan lang ito kapag pinagsama sa lahat ng iba pang paraan. Ang ikalimang paraan ay ang tamang oras ng pagkain. Hindi lang kung paano mo kinakain ang kanin ang mahalaga, pati kung kailan mo ito kinakain. Ang kakayahan ng katawan mo na hawakan ng glucose ay nagbabago sa iba't ibang oras ng araw. Karaniwang mas mataas ang insulin sensitivity sa umaga at maagang hapon, at mas mababa naman sa gabi. Para sa karamihan ng may diabetes, ang pagkain ng kanin sa hapunan ang pinakamasamang oras. Mas mahirap na itong iproseso ng katawan mo ng maayos at malapit ka na ring matulog pagkatapos. Ibig sabihin,
mananatiling mataas ang blood sugar mo ng ilang oras habang hindi ka gumagalaw. Kung kakain ka ng kanin, ang pinakamainam na oras ay sa tanghalian. Sa oras na iyon, medyo maayos pa ang insulin sensitivity mo at may buong hapon ka pa para gumalaw at magamit ang ilan sa glucose bilang enerhiya. Para sa ilang tao, pwede ring gumana ang pagkain ng kanin sa almusal. Pero depende ito sa sariling pattern ng glucose mo sa umaga. Kung madalas ka ng may mataas na fasting glucose o nakakaranas ng tinatawag na dawn phenomenon, maaaring mas lumala pa ito kapag nagdagdag ka ng kanin sa almusal. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang pagkain ng kanin sa late dinner at pagkatapos ay matulog sa loob ng 2 oras. Nagdudulot ito ng mataas na blood sugar sa buong gabi na nakakaapekto sa fasting reading mo kinabukasan at nagseset ng mahirap na simula ng araw. Si Carol ay 71 taong gulang at ang kanin ay regular na bahagi ng kanyang hapunan. Karaniwan niya itong kinakain ng alas 7 ng gabi at natutulog siya bandang alas 10. Mataas ang kanyang readings bago matulog, mataas din ang kanyang fasting readings sa umaga, at pakiramdam niya ay pagod at hindi maganda ang pakiramdam niya sa buong araw. Inilipat namin ang pagkain niya ng kanin sa tanghalian lamang. Pareho pa rin ang paghahanda, pareho ang dami, pareho ang pagsasama ng protina. Pero ngayon ay alas 1 ng hapon na imbes na alas 7 ng gabi. Ang kanyang blood sugar bago matulog ay bumuti ng humigit kumulang 35 puntos sa karaniwan. Ang kanyang fasting readings sa umaga ay bumaba mula sa 150s papunta sa 120s. Dahil lang sa pagbabago ng oras ng pagkain ko nito? Tanong niya. Mahalaga ang timing, mas mahalaga kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang katawan mo ay hindi pare-pareho ang kakayahang magproseso ng glucose sa lahat ng oras ng araw. Kung paano nagtutulungan ng 5 paraang ito. Ang nagpapalakas sa 5 metodong ito ay hindi ang isa lamang kapag ginamit ng hiwalay. Ang tunay na epekto ay kapag pinagsama-sama sila at nagtutulungan upang baguhin ang kanin mula sa isang problemang nagpapataas ng blood sugar tungo sa isang pagkain na kaya ng pamahalaan. Ang pagpapalamig ay lumilikha ng resistant starch na nagpapabagal sa pagsipsip. Ang pagsasama ng protina at taba ay lalo pang nagpapabagal sa digestion at tumutulong sa tamang paglabas ng insulin. Ang maliit na bahagi ng kanin ay nagpapanatili sa kabuuang dami ng glucose sa antas na kayang hawakan ng katawan mo. Ang pagpili ng tamang uri ng kanin ay nagbibigay sa iyo ng opsyon na may pinakamababang glycemic impact. At ang tamang oras ng pagkain ay nagsisiguro na kinakain mo ang kanin sa panahong mas handa ang katawan mo na iproseso ito. Si Margaret, na ikinuwento ko sa simula, ay hindi naman perpektong nasunod ang lahat ng 5 paraan sa bawat pagkakataong kumain siya ng kanin. Pero ginawa niya ang mga ito ng sapat na regular, kaya ang kanin ay tumigil na sa pagiging pagkain na bawal para sa kanya. Sa halip, naging pagkain ito na maaari niyang ma-enjoy paminsan-minsan nang walang guilt at walang kaguluhan sa blood sugar niya. Ang layunin ay hindi pagiging perpekto. Ang mahalaga ay magkaroon ng isang sistemang gumagana. Hayaan mong ikwento ko naman si Patricia. Siya ay 70 taong gulang at 15 taon nang namamahala ng kanyang diabetes. 8 taon na ang nakalipas nang tuluyan niyang itigil ang pagkain ng kanin matapos ang isang nakakadismayang blood sugar reading na umabot sa 267 pagkatapos ng isang family dinner kung saan kumain siya nito. Ang bahagi ng kanin na kakainin mo ay kailangang mas maliit kaysa sa nakasanayan mo. Para sa karamihan ng may diabetes, ang pinakamataas na ligtas na dami ay kalahating tasa ng lutong kanin sa bawat pagkain. Ang kalahating tasa ay mukhang maliit. Kasya ito sa palad mo. Malayo ito sa malalaking bunton ng kanin na karaniwang hinahain sa maraming kultura. Pero ang daming ito ang nagbibigay daan para makayanan ng katawan mo ang glucose load nang hindi nagdudulot ng mapanganib na pagtaas ng blood sugar. Ang totoo? Kapag pinagsama mo ang maliit na bahaging ito ng kanin sa sapat na protina, healthy fats, at fiber mula sa mga gulay, nakakabuo ka pa rin ng isang nakakabusog na pagkain na hindi ka iiwan na nagugutom. Pero ang mismong dami ng kanin ay kailangang manatiling kontrolado.
Si Frank ay 70 taong gulang. At para sa kanya ang normal na bahagi ng kanin ay 2 tasa, minsan higit pa. Normal na serving lang iyon, giit niya. Iyan ang kinalakihan ko. Pagkatapos kumain ng ganoong kalaking bahagi, ang blood sugar niya matapos ang pagkain ay kadalasang umaabot sa 240 o mas mataas pa. Pinag-usapan namin ang realidad ng metabolismo kapag may diabetes. Ang katawan niya ay hindi na kayang iproseso ang ganoong karaming glucose nang sabay-sabay tulad ng dati. Sa una ay tutol siya. Kalahating tasa? Parang wala iyon, sabi niya. Pero sinubukan pa rin namin. Kalahating tasa ng pinalamig na kanin, 6 ounces ng salmon, mga inihaw na gulay na may olive oil, at isang side salad. Pagkalipas ng 20 minuto, sabihin mo sa akin kung gaano kakabusog, sabi ko sa kanya. Pagbalik niya makalipas ang 2 linggo, umamin siya. Busog naman ako, sabi niya. Hindi lang yung sobrang busog na dati kong nararamdaman, pero sapat na. At ang blood sugar ko ay 172 na lang imbes na 240. Ang tamang pagkontrol sa dami ang nagpapagana sa lahat ng iba pang paraan. Maaari mong palamigin ang kanin at ipares ito sa protina. Pero kung 2 tasa pa rin ang kakainin mo, tataas pa rin ang blood sugar mo. Bago ko sabihin ang susunod na 2 paraan, may itatanong muna ako sa'yo. Kung ang mga natutunan mo sa ngayon ay may saysay at nakakatulong sa'yo, pindutin mo na ang subscribe button ngayon. Gumagawa ako ng mga ganitong video bawat linggo para sa mga taong nagmamanage ng diabetes. At ayokong mapalampas mo ang mga susunod na impormasyon. Ang ika-4 na paraan ay ang maingat na pagpili ng uri ng kanin. Hindi lahat ng kanin ay pareho ang epekto sa blood sugar. May mga uri na mas mabuti kaysa sa iba para sa mga may diabetes. Ang puting kanin, lalo na ang short grain white rice, ang may pinakamataas na glycemic impact. Mabilis itong natutunaw at mabilis ding nagpapataas ng blood sugar. Pero may mas magagandang option na lasa pa ring tunay na kanin, hindi kapalit o substitute lamang. Ang basmati rice, parehong puti at brown na uri, ay may mas mababang glycemic index kumpara sa karaniwang puting kanin. Dahil sa mas mahaba nitong butil at ibang komposisyon ng starch, mas mabagal itong natutunaw ng katawan. Ang brown rice naman ay may mas maraming fiber kaysa puting kanin. Kaya nakakatulong itong pabagalin ang pagsipsip ng glucose. Pero hindi kasing laki ng inaakala ng karamihan ang pagkakaiba. Tataas pa rin ang blood sugar mo sa brown rice kung sobra ang dami o kung mali ang paghahanda nito. Ang wild rice, na sa totoo lang ay hindi talaga kanin, kundi buto ng damo, ay may mas mababang glycemic impact at mas maraming protina kaysa sa tunay na kanin. Para sa karamihan ng may diabetes, ang pinakamainam na piliin ay basmati rice, mas mabuti kung brown basmati, na inihanda gamit ang cooling method at kinakain sa tamang sukat ng porsyon. Si Helen ay 68 taong gulang at matagal na siyang lumipat sa brown rice dahil akala niya ito ay ligtas para sa mga may diabetes. Pero umaabot pa rin sa 190 ang blood sugar niya pagkatapos kumain nito. Hindi ba dapat healthy ang brown rice? Sabi niya nang may halong pagkadismaya. Mas mabuti ito kaysa puting kanin, paliwanag ko. Pero karamihan pa rin nito ay carbohydrate. Mahalaga ang uri ng kanin, pero mas mahalaga ang paraan ng paghahanda at ang dami ng kinakain. Inilipat namin siya sa basmati rice, ginamit ang cooling method, nilimitahan sa kalahating tasa ang kanyang bahagi, at ipinares ito sa protina at healthy fat. Ang sumunod niyang post-meal reading ay bumaba sa 152. So hindi pala brown rice ang sagot, sabi niya. Ang buong sistema ang sagot. Hindi na ako humawak ng kanin sa loob ng 8 taon, sabi niya sa akin. Alam na ng pamilya ko na huwag na itong ialok sa akin. Pero minsan, napapanaginipan ko pa rin ito. Ganoon ko ito kamis. Ang kanyang A1C ay nasa 7.8, hindi naman masyadong masama, pero unti-unti itong tumataas sa paglipas ng panahon. Ayon sa kanyang doktor, maaaring dahil ito sa burnout at pagod sa sobrang paghihigpit sa pagkain. Kapag masyadong matagal at mahigpit na pinagkakaitan ng tao ang sarili niya, madalas ay nagkakaroon siya ng mga lihim na pagkain o bigla ang labis na pagkain ng ibang pagkain. Inamin ni Patricia na nakasanayan niyang kumain ng cookies at crackers
nang halos hindi niya mapigilan tuwing hapon. Sinasabi ko sa sarili ko na, mas mabuti ito kaysa kanin, sabi niya. Pero alam kong niloloko ko lang ang sarili ko. Pinag-usapan namin ang 5 paraan. May pag-aalinlangan siya, pero handa siyang subukan. Nagsimula siya sa isang tanghalian bawat linggo, basmati rice na niluto tuwing linggo at pinalamig sa refrigerator. Pagdating ng Miyerkules ng 1:00 ng hapon, iinitin niya ang kalahating tasa nito at kakainin kasama ng inihaw na isda at mga gulay na may kaunting olive oil. Sa unang pagsubok niya, ang blood sugar niya makalipas ang 2 oras ay 169. Hindi perpekto, pero malayo sa 267 na natatandaan niya noon. Hindi ako makapaniwala na kumakain ulit ako ng kanin, sabi niya, nang tawagan niya ako. Pagkatapos ng 1 buwan, na pagkain ng kanin 1 beses sa 1 linggo sa ganitong paraan, may isa pang pagbabago na napansin niya. Nawala ang kanyang compulsive na pagkain ng cookies. Hindi ko na nararamdaman na pinagkaitan ako, paliwanag niya. Hindi ko na sinusubukang punuin ang puwang ng kanin ng iba pang carbs. Pagkalipas ng 3 buwan, lumabas ang resulta ng kanyang A1C na 7.3, bumaba mula sa 7.8. Ang pagbuti ay hindi lamang dahil sa kontroladong pagkain ng kanin, kundi dahil nawala rin ang labis na pagkain na dulot ng sobrang paghihigpit. 15 taon ng diabetes, sabi niya ng mahina. 8 taon na tuluyang iniiwasan ng kanin, at lumalabas na hindi ko pala kailangang isuko ito ng tuluyan. Kailangan ko lang palang matutong kainin ito sa tamang paraan. Gusto kitang hamunin na subukan ito sa loob ng 30 araw. Pumili ka ng isang pagkain bawat linggo kung saan kakain ka ng kanin na inihanda at kinain gamit ang lahat ng 5 paraan. Lutuin ito at palamigin magdamag. Kumain ng kalahating tasa kasama ng sapat na protina at healthy fat. Pumili ng basmati o brown rice. Kainin ito sa tanghalian, hindi sa hapunan. Itala ang blood sugar mo bago kumain at 2 oras pagkatapos. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Kung mananatiling maayos ang iyong numbers, maaari mong dahan-dahang gawing 2 beses sa 1 linggo. Pero siguraduhing sinusunod mo pa rin ang mga paraang ito. Mag-iwan ka ng komento at sabihin sa akin kung matagal mo nang iniiwasan ng kanin at kung handa kang subukan ang mga paraang ito. Sabihin mo rin kung alin sa mga method ang pinakanagulat ka. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa na hindi mo kailangang tuluyang isuko ang mga pagkaing mahal mo, ibahagi mo ito sa ibang taong may diabetes na maaaring kailangan ding marinig ito. Mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa at i-on ang notifications. Ginagawa ko ang mga video na ito dahil naniniwala ako na ang pamamahala sa diabetes ay hindi lang tungkol sa pagbabawal ng lahat ng bagay, kundi tungkol sa pamumuhay ng maayos. Hindi mo kailangang talikuran ang kanin habang buhay. Kailangan mo lang itong kainin sa ibang paraan kaysa sa nakasanayan mo. Minsan, iyon lang ang kailangan para maibalik mo ang bahagi ng buhay mo habang nananatiling kontrolado ang iyong blood sugar. Ako si Doc Mia. Ingatan mo ang sarili mo at magkikita tayo sa susunod.